Pei Kong Wen, ngayong gabi na ang huling beses na magsasama tayo. Pagkatapos ay mag-divorce na tayo. Mag-focus ka na lang. Huwag kang madaldal. Hello, Auntie. Nakapagdesisyon na ako na makipag-dive divorce kay Pei Kong Wen. Nakapagdesisyon ka na ba talaga? Auntie, alam niyo naman po na naging kami lang dahil sa kontratang iyon. Ngayon ay tapos na ang kontrata at si Anshin ay hiwalay na sa asawa at nakabalik na ng bansa. Masaya na siya ngayon at hindi na niya ako kailangan. Sige, sa loob ng maraming taon, naging mahirap ito para sa iyo. Iniisip ko noon na sa dami ng sakripisyo mo sa loob ng maraming taon, matututunan ka rin niyang mahalin. Kaya lang, hayaan na natin. Tutal naman ay nandito na si Ansin, hindi na rin ako nag-aalala sa kanya. 5 taon na ang nakakalipas para kay Kong Wen, ay isinuko mo ang pag-aaral sa ibang bansa. Kung gusto mo pang ituloy ngayon, tutulungan kitang ayusin ang lahat. Wag na po, Auntie. Gusto ko na po kasing makaalis agad. Sige, kung iyan ang gusto mo. Brother Kongwen, nakasakay na ako ng eroplano. Lalapag na ako pagkalipas ng 2 oras. Sige, susunduin kita agad. Pei Kong Wen, mag-divorce na tayo. Alam ko, iwan mo na lang iyan diyan. Pirmahan mo na ito. Pagkatapos ng 1 buwan na palugit, ay aalis na ako. Alam ko, hindi ako uuwi para maghapunan. Pei Kong Wen, alam mo ba kung ano ang sinabi ko? Hindi ba tungkol ito sa donasyon sa ampunan? Iyon din naman ang pinirmahan kong kontrata kanina. Ilang araw mo na ring sinasabi iyon sa akin. Bakit? Wala lang. Pei Kong Wen, iyong kontrata para sa mga gamit noong nakaraang buwan mo pa napirmahan. 5 taon na tayong kasal, pero ibang tao pa rin ang nasa isip mo. Ngayon ay tapos na ang kontrata natin, at si Anshin ay hiwalay na sa asawa at nakabalik na rito. Sa wakas ay matutupad na ang gusto mo, na mapakasalan ang mahal mo. At sa wakas ay makakaalis na rin ako. Simula ngayon, maaari na nating simulan ang ating bagong buhay. Kung Gwen, heto ang regalo ko sa iyo para sa Valentine. Anong basura ito? Itapon mo iyan. Kung Gwen, binabati kita ng masayang bagong taon. Hindi ka ba napapagod sa paghahanda ng ganito? Shuhuan yan? Naiinis ako kapag nakikita kita? Kung Gwen, maligayang kaarawan. Hindi ko kailangan iyan. Ialis mo iyan dito. Ang 5 taong relasyon ay tila walang binatbat kumpara sa isang text ng pagbabalik ng unang mahal. Pei Kong Wen, tapusin na natin ito.
Galing ka nga talaga sa mahirap na pamilya dahil pati lumang karton ay gusto mo pang ibenta. Sinasabi ko sa iyo, matapos mong umastang mayaman sa loob ng maraming taon, sa wakas ay alam mo na oras na para umalis ka. Hoy, kinakausap kita. Bingi ka ba? Tama na, Yaw Yaw. Huwag kang magsalita ng ganyan kay Miss Shu. Sa totoo lang, siya naman ang hipag mo. Anong hipag ang sinasabi mo? Ate Angsin, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi ko sa iyo sa sasakyan kanina? Ikaw lang ang mahal ng kuya ko. Ikaw lang ang palaging nasa isip niya. Pumupunta pa siya sa ibang bansa, linggo-linggo para lang makita ka. Lahat ng regalong ito ay binili niya para sa'yo. Hindi mo ba nararamdaman ang nararamdaman ng kuya ko? Shuhuan yan, at ang tungkol kay Ate Angsin, dahil kararating lang niya sa bansa, kailangan niyang iparenovate ang bahay niya. Kaya pansamantala, sa bahay muna ng kuya ko siya titira. Tapos? Tapos? Sandali, hindi ganyan. Bakit ganyan ang asal mo? Hayaan mo na, Yaw Yaw. Siguro mabuting umalis na lang ako. Sa totoo lang, bahay niyo itong mag-asawa. At si Miss Shu ay parang hindi gaanong masaya sa pagdating ko. Bakit ka aalis? Sino ba siya para utusan ka? Wala siyang silbi kundi ang maging sunod-sunuran lang sa kuya ko. May karapatan ba siyang magalit? Tama, wala akong karapatang magalit. Miss Anne, manatili ka na lang at tumira dito. Hindi mo kailangang umalis. Tara na. Kasi ang lalaking hindi marunong magpahalaga, hindi na dapat pang panghinayangan. Dalhin niyo ang lahat ng kahon na iyan sa main bedroom. Pero po, ang main bedroom ay para sa asawa nyo. O sige, okay lang iyan, iakyat nyo na. Mabuti naman at naintindihan mo. Bakit ka pa nakatayo dyan? Magluto ka na. Sandali lang. Ang ate ko na si Ansin ay hindi kumakain ng maanghang, kaya tandaan mong lutuin iyan ng matabang lang. Hindi ko kaya. Anong sabi mo? Kasalanan ko ito. Hindi na sana ako tumira rito. Isa lang naman akong ibang tao at hindi magandang paglutuin pa si Juan yan para sa akin. Aalis na lang siguro ako. Ate, Anshin. Anshin, bahay mo na rin ito. Dito ka lang tumira. Saan ka pupunta? Shu Huan yan. Pagluluto lang naman ito para kay Anshin. Bakit kailangan mo pang magalit ng ganyan? May sugat ako. Hindi pa pwedeng mabasa ang sugat ko sa ngayon. Kailan pa iyan nangyari? Kagabi pa. ganyan lang kaliit na sugat, hindi mo naman ikakapahamak iyan. Kuya, gutom na si Ate Angsin. Napaka-importante nito. Nakalimutan mo na bang may sakit siya sa sikmura? Bilis, sabihan mo si Suhuan yan na ipagluto na si Ate Angsin. Anong nangyari? Wala lang ito. Siguro ay nahihilo lang ako dahil sa mababang asukal sa katawan. Kuya, nahihilo na si Ate Angsin. Shu Huan yan. Ipagluto mo na agad si Anshin. Sinabi ko nang hindi ko kaya. Uulitin ko sa huling pagkakataon. Pumunta ka na doon at ipagluto mo si Anshin. Sinabi ko na sa iyo na paglutuan mo si Anshin, huwag mo akong piliting magalit. Pei Kongwan. Ako ang tunay mong at legal na asawa. Pinapagluto mo ako para sa isang kabit at sinaktan mo pa ako para lang sa kanya? Hayaan mo na. Brother Kongwen, huwag niyo na po pahirapan si Miss Shu. Baka po hindi siya komportable. Ano kaya kung mag-hotpot na lang tayo ngayon? Naaalala ko noong high school, malimit akong pumunta sa inyo para mag-hotpot. Ang luto ni Nanay Wang ay palagi kong hinahanap-hanap noong nasa ibang bansa ako. Nanay Wang, maghanda ka na agad. Opo, sir. Magpakabait ka lang at huwag mong aawayin si Anshin. Nakikita mo ba? Hindi ka talaga gusto ng kuya ko. Umalis ka na kung may hiya ka pa. Huwag ka nang magpakita rito. Mangyayari na ang gusto mo sa lalong madaling panahon. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na, Miss Shu. Nagdesisyon ako nang hindi nagpapaalam sa'yo. Sana hindi ka magalit dahil ang alaala namin ni Brother Kongwen ay hindi mo naman naging bahagi. Huwag kang mag-alala, hindi ako magagalit. Pei Kongwen, dahil wala kang pakialam sa 5 taong pagsasama natin, hindi na rin ako magdadalawang isip pa.
Hello, pakibilhan mo ako ng flight para bukas ng gabi sa ganap na alas 8. Sige, salamat. Shu Huan yan. Kaunting tiis na lang, magiging malaya ka na rin. Anshin, heto. Galing pa ito sa North America, napakasariwa nito. Salamat, Brother Kongwen. Kumain ka rin. Ay, sorry Miss Shu. Nakalimutan kong may allergy ka pala sa seafood, kaya hindi ka makakakain. Sige, ayos lang, kakain na lang ako ng ibang ulam. Miss Shu, maaari bang iabot mo sa akin iyong ulam na nasa tabi mo? Sige. Huwan yan. Ayos ka lang ba, Huwan yan? Ang sakit! Ate Angsin, anong nangyari sa iyo? Anshin, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Brother Kongwen. Mas mabuting ihatid mo muna si Miss Shu sa ospital. Ang sugat niya ay tila mas malala. Anong ayos lang? Noong bata ka pa, kahit konting galos lang, ay umiiyak ka na ng matagal. Ngayon, napasok ka na ng mainit na mantika. Hoy, Shuhuan yan! Anong ginagawa mo? Paghawak lang ng plato, hindi mo pa magawa ng maayos. Sinadya mo to, no? Hindi po. Anong hindi? Nakita ko mismo, ikaw yon. Hindi mo nahawakan ng maayos kaya nalaglag. Sinabi ko nang hindi ko sinasadya. Hindi mo ba nakikitang nasugatan din ako? Ikaw, Ang sakit. Ate Angsin, kuya, wag kang tunganga lang dyan. Ihatid mo na si Ate Angsin sa ospital. Ako. Brother Kongwen, mas mabuting ihatid niyo na si Miss Shu sa ospital. Tila mas malala ang tinamo niyang sugat. Ske, anong malala sa kaniya? Matibay ang balat niyan. Sa tingin ko, gumagawa lang siya ng eksena para makuha ang awa ng kuya ko. Kuya, ihatid na natin si Ate Angsin sa ospital agad. Baka lumala pa. Laking yaman si Anshin, ihahatid ko muna siya sa ospital. Mukhang hindi naman malala ang sugat mo. Mag-taxi ka na lang papunta doon. Tawagan ang pinakamagaling na dermatologist sa buong lungsod para tingnan siya sa ospital. Sige. Hi, talagang napakabuti ni Sir kay Miss Ann. Kahit ilang patak lang ng mantika, nagmamadali na siya agad at kumuha pa ng pinakamagaling na dermatologist sa lungsod para tingnan siya. Totoo yan. Sa liit ng sugat na yon, kaunti pang antala ay maghihilom na yon. Sana ay magkaroon din ako ng lalaking magkakagusto sa akin ng ganyan. Huwag mo nang pangarapin. Ang ganyang lalaki ay bihira nang makita sa mundong ito. Tignan nyo, si Madam ay hindi nakakaranas ng ganyang klaseng trato. Napakakaawa naman ni Madam, kahit siya ang tunay na asawa, ay ganyan ang trato sa kaniya. Gusto niyo bang makipagpustahan ngayong araw? Sinumang kapareha ang makakakuha ng singsing na ito mula sa pool, sa kaniya na ang lupain sa hilaga ng lungsod. Ano, payag ba kayo? Sige. Kongwen, gusto mo ba ang lupaing iyon? Sino ba naman ang hindi may gusto sa lupain sa hilaga? Sige, naintindihan ko. 3, 2, 1, tapon na. Shuhuan yan. Pei Kongwen, nakuha ko na ang singsing. Hindi ka marunong lumangoy. Bakit ka tumalon? Baliw ka na. Sabi ko naman sa'yo, lahat ng gusto mo ay ibibigay ko sa'yo. Huwan yan. Magpakasal na tayo. Susubukan kong mahalin ka. Sige. Pei Kongwen, sa loob ng 5 taon, ginawa ko na ang lahat, ngunit hindi pa rin kita napasuko. Para sa'yo, ang lahat ng pagsasakripisyo ko ay wala pa ring sinabi kay Anshin. Huwag kang mag-alala, simula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Madam, saan po kayo pupunta? Magsisimula na ako ng bagong buhay para sa sarili ko bilang si Shu Huanyan. Paalam, Pei Kongwen, paalam, Pei family. Mula ngayon, hindi na tayo magkikita pa.
Doktor, kumusta po siya? Hindi naman nasaktan si Miss Anne. Nagkataon lang na nalagyan ng chili oil ang braso niya. Punasan niyo lang ng tissue at magiging maayos na siya. Paano mangyayari iyon? Dok, sigurado po ba kayo sa pagsusuri nyo? Masyadong sensitibo ang balat ni Ate Angsin. Paano siya magiging ayos lang? Ilang dekada na akong doktor at kailanman ay hindi nagkamali ang mga pagsusuri ko. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan niyo po ng kusa. Tama na. Huwag na kayong magtalo. Doc, salamat po sa tulong niyo ngayong araw. Pasensya na po sa abala. Brother Kongwen, humihingi po ako ng paumanhin. Napakalaki lang po ng takot ko kanina, kaya dahil sa taranta, ay nagawa ko iyon. Kuya, siguradong ang masamang babaeng si Xu Huan yan ang may kasalanan. Hindi niya ginawa ng maayos ang trabaho niya, kaya huwag mong sisihin si Ate Angsin. Kongwen, hindi ka naman galit, di ba? Hindi, magpahinga ka muna ng mabuti. May tatawagan lang ako. Manong, sa Sing Sin International Airport tayo. Paumanhin. Ang numerong iyong tinatawagan Laksa ang loob ni Xu Huan yan na huwag sagutin ang tawag ko. Sabihan niyo si Xu Huan yan na sagutin ang tawag ko. Nagiging matapang na siya, binabaan pa ako ng tawag. Sir Pei, hindi niyo po ba alam? Wala po rito sa bahay si Madam, nakaalis na po siya. Anong sabi mo? Masyadong lumakas ang loob ni Xu Huan yan, nagawa niya pang maglayas sa bahay. Tama ka, kuya. Dahil lang ba napuntahan siya ng kaunting mantika? Napakamaarte niya talaga. Kuya, kailangang mapagalitan mo siya ng husto. Dapat lang nabigyan siya ng leksyon ngayon. Xu Huan yan. Xu Huan yan, nasaan ka ba nagtatago? Xu Huan yan? Xu Huan yan. Xu Huan yan, nasaan ka ba nagtatago? Huwag mong isipin na porket nagtatago ka, ay hindi na kita mahahanap. Lumabas ka na dyan ngayon din. Sir Pei, Nasaan si Xu Huan yan? Palabasin niyo siya. ang Madam po ay, Sabihin mo na kung nasaan siya. umalis na po ang Madam. Anong sabi mo? May iniwan pong file envelope ang Madam kanina, pagkatapos ay umalis na bitbit ang maleta niya. Hindi po namin siya mapigilan. Anong ibig mong sabihin na hindi niyo siya mapigilan? Ay, kuya, sandali lang. Bakit? Masyadong tuso si Xu Huan yan. Tiyak na sinadya niyang maglayas. At pagkatapos ay gagamit ng bagay na ito para lang makuha ang atensyon mo. Nakalimutan mo na ba? Noong hinahabol ka pa niya, ginawa niya ang lahat ng klase ng panlilinlang. Talaga naman ang babaeng iyon. Mababaw lang ang alam niyang paraan. Pero sa tingin ko po sa Madam ngayon, mukhang galit na galit po talaga siya. Tingnan niyo pa rin po ito. Baka sakaling sa loob nito ay may napaka-importanting bagay. Brother Kongwen, baka mas mabuti kung bubuksan mo at titingnan. Baka naman po ito talaga ay isang sorpresa mula kay Miss Xu para sa iyo. Ate Angsin, masyado ka talagang mabait. Pagkatapos ng ginawa niya sa iyo, nakuha mo pang magsalita para sa kanya. Talagang sulat kamay ko ito. Bakit parang wala akong maalaala man lang? Sabi ko na nga ba, sinasadya kanyang paglaruan. At hiwalayan? Bakit naman siya papayag na makipaghiwalay? Pumirma ka na dito. Pagkatapos ng isang buwan na palugit ay aalis na ako. Ang galing mo, Xu Huan yan. Ang aga mo palang nagsimulang magplano. Gusto mo talagang makipaghiwalay, di ba? Tingnan natin kung hanggang saan ang tatagal mo. Sobrang mahal mo ako. Paano mo magagawang hiwalayan ako? Sa loob ng 5 taon, nagawa kitang iwan ng maraming beses, pero hindi kita nakitang nagalit kahit kailan. Ngayong darating lang si Anshin sa bahay para tumuloy ng ilang araw, nagsisimula ka ng magmaldita sa akin. Sobra na ang kalayaang ibinigay ko sa iyo. Umasa ka na ng masyado.
Kuya, huwag ka na pong magalit. Masyadong sumobra si Shu Huanyan sa pagkakataong ito. Alam naman niyang mahalaga sa iyo si Ate Angsin, pero nagagawa pa niyang magkunwari na ayaw niya sa iyo para habulin mo siya. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Gusto mong makipaghiwalay? Sige, kung hiwalay, di hiwalay. Titingnan ko lang kung hindi ka babalik sa akin habang nakaluhod para humingi ng kapatawaran. Sa lahat po ng mga pasahero ng Beijing patungong Italia, pumunta na po sa gate, nagsisimula na po ang pagsuri ng mga tiket. Hello po, Auntie. Huanyan, sigurado ka na bang aalis ka na? Opo, Sige, mag-ingat ka sa biyahe mo. salamat po, Auntie. Pei Kongwen, ngayong pagkakataon, hindi na tayo muling magkikita kailanman. Nasaan ang asawa ko? Hindi pa po siya bumabalik. Hindi pa rin siya bumabalik? Sino ba ang nagluto ng lugaw na ito? Pabalikin niyo si Shu Huanyan. At paglutuin niyo ako ulit. Binibini, mula pa po kahapon hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik ang misis. Kaya po, Hindi pa siya bumabalik. Talaga bang umalis na siya? Kahit kailan ay hindi umalis si Xu Huanyan ng ganito katagal? Posible kaya ngayon ay talaga siyang Brother Kongwen, ano kaya kung tawagan mo si Miss Shu? Bakit pa kailangang tumawag? Kuya, kailan mo ba ibibigay kay Ate Angsin ang posisyon na deserve niya? Sabik na po akong maging sister-in-law siya. Matagal ko na itong inaantay. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Sabi ko, si Shu Huanyan ay matagal na talagang gustong makipagdiborsyo sa iyo. Hindi mo naman siya mahal. Kaya bakit hindi na lang kayo ni Ate Angsin ang magkatuluyan? Matagal mo nang alam na gusto niyang makipagdiborsyo sa akin? Pumunta ako rito para hanapin ka noong araw na iyon. At doon sa sala, nakita ko ang mga papeles ng diborsyo. Kuya, nasa sala lang iyon. Hindi mo ba alam? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Akala ko kasi ay alam mo. Sabihan niyo ang misis ko na itigil na ang pag-iinarte. Tawagan niyo siya ngayon din at pabalikin siya rito agad. opo sir. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan nyo ay hindi pa nakarehistro. Sir, hindi na po aktibo ang numero ng cellphone ni ma'am. Ibigay mo sa akin ang telepono. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan nyo ay hindi pa nakarehistro. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan nyo ay hindi pa nakarehistro. Naglakas loob siyang ipatanggal ang kanyang numero. Kuya, wag ka na magalit. Siguradong si Shu Huanyan yon. Dahil nakita niyang nakabalik na si Ate Angsin, nagselos siya sa kaniya, kaya sadyang ginawa niya ang eksenang ito. Pero noon kahit gaano ko pa siya hindi pansinin, lagi pa rin niyang sinasagot ang mga tawag ko at kailanman ay hindi siya lumayas sa bahay. Naku, kuya, nakalimutan mo na ba si Shu Huanyan? Noong sinusuyo ka pa lang niya, kahit na napakalamig ng swimming pool, isang sabi lang, tatalon na siya agad. At pati noong nagplano kayo na pumunta sa bundok para manood ng mga bulalakaw, sadyang hindi mo siya sinipot doon, pero naghintay pa rin siya doon ng 3 araw at 3 gabi. Ang mga babaeng tuso na pilit sumasali sa mga mayamang pamilya, ano bang klaseng laro ang hindi nila gagawin? Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ka niya iiwan. Tama ka. Mahal na mahal ako ni Xu Huanyan. Kaya paano niya magagawang makipag-divorce sa akin? At ang paghihiwalay ay nangangailangan pa ng isang buwang pag-iisip. Hindi ako naniniwala na sa loob ng isang buwang iyon ay hindi talaga siya babalik. Kuya, magpahinga ka na lang muna. Hayaan mo lang siyang ganyan. Tiyak na pagkalipas ng ilang araw, parang isang aso na lang iyan na tatakbo pabalik at susuyo sa iyo. Paano kung talagang hindi na bumalik si Miss Shu? Paano kung hindi na talaga bumalik si Miss Shu? Imposible.
Wala. Wala naman akong ibang ibig sabihin. Pakiramdam ko lang, galit talaga si Miss Chu sa pagkakataong ito. Brother Kong Wen, bakit hindi mo subukang hanapin siya? Gusto ko lang din naman talaga na maging maayos kayong dalawa. Bakit ko naman siya hahanapin? Wala akong pakialam kung ayaw niyang bumalik. Shu Huanyan, ikuha mo ako ng tubig. Batang Master, ito po ang tubig. Nasaan si Shu Huanyan? Nakalimutan niyo na po ba? Ang madam po, matagal nang wala sa bahay. Hindi pa ba siya bumabalik? Kalahating buwan na ang nakalipas, hindi pa rin ba siya bumabalik? Saan naman kaya siya pupunta? Alam niyo ba kung nasaan si Mrs.? Sir, 5 taon na kayong kasal ni Madam. Kung kayo nga po ay hindi niyo alam, kami pa kayang mga katulong lang ang makaaalam. Hanapin niyo siya. Kahit baliktarin niyo ang mundo, kailangan niyo siyang mahanap. Masusunod po. Hello ma, Kong Wen, umuwi ka muna rito sa bahay. Tungkol sa pag-alis ni Shu Huanyan, gusto kang kausapin ni Mama. ma, Dahil nag-divorce na kayo ni Huanyan, at dahil hiwalay na rin si Anshin at bumalik na ng bansa, kayo ni Ansin. sinong nagsabi sa inyo na hiwalay na kami ni Huanyan? Hindi naman ako pumayag. Pero ang divorce certificate nyo ay nakuha na ninyo. Hindi ba sinabi sa iyo ni Huanyan? Anong sinabi niyo? Ito ang inyong mga divorce certificate? Pinapabigay ito sa iyo ni Huanyan? Divorce certificate? Ibig sabihin, matagal na niyang gustong makipaghiwalay. Una ay nilinlang niya akong pumirma ng divorce agreement. Pagkatapos ay patago niyang kinuha ang divorce certificate. Kaya pala matagal na niyang pinaghahandaan ito, mahigit 1 buwan na. Shu Huanyan, paano mo nagawang gawin sa akin ito? Kong Wen, noon ay halos mabaliw ka dahil lang kay Ansin, at ngayong bumalik na si Anshin, at nakipaghiwalay na si Huanyan, pwede ka nang... Pero hindi ako pumayag na makipaghiwalay kay Shu Huanyan. Ma, nitong nakaraang 5 taon, nasanay na ako sa pag-aalaga sa akin ni Shu Huanyan. Hindi ko man lang magawang maisip kung aalis siya, gaano kagulo ang magiging buhay ko. Saka, mahal na mahal niya ako, kaya hindi ako naniniwalang makikipaghiwalay talaga siya sa akin. Kung ganoon ang sitwasyon, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Ma, ano po ito? Ma, ano po itong? Ngayong narito na tayo, hindi na rin maglilihim si Ma sa iyo. Noong nagpakasal at nagpunta sa ibang bansa si Ansin, mula sa pagiging matalinong bata, naging miserable ka ng dahil sa kanya. Kaya naghanap ako ng tao na tutulong sa iyo na makamove on. Sakto namang si Huanyan ang batang tinutulungan natin sa Pay Family. Pinag-aral natin siya hanggang makatapos ng kolehiyo at para makaganti sa utang na loob niya, pumayag siya sa kasunduang ito. Basta masamahan ka lang niya ng 5 taon, para tulungan kang makalimot sa pag-ibig mong iyan, ituturing na tapos na ang utang na loob niya. Kaya pala, ang 5 taon na iyon. Ang 5 taon na iyon ay dahil lang pala sa isang pirasong papel na ito? Sa totoo lang, Shu Huanyan, mahusay ang naging pag-aalaga niya sa nakalipas na 5 taon. Noong una ay tinanggap na kita bilang manugang ko, hindi ko akalaing, pagkatapos ng 5 taong kontrata, bumalik si Ansin sa bansa. Si Huanyan ang unang lumapit sa akin para hilingin ang paghihiwalay at pag-alis. Hindi ito maaari. Niloloko niyo lang ako, di ba? Sobrang laki ng pagmamahal niya sa akin. Paanong dahil lang iyon sa utang na loob? Ituloy mo ang pagbabasa.
Kongwen, maligayang kaarawan. Kongwen, maligayang bagong taon sa iyo. Kongwen, ito ang regalo ko sa iyo para sa Kishi Festival. Kung Wen, ang bawat kabutihang ipinakita niya sa iyo, lahat iyon ay dahil lang sa kontrata, walang halong totoong nararamdaman. Hindi maaari. Hindi, kasinungalingan ito. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Kitang-kita naman kung gaano niya ako kamahal. 5 taon na ang nakakalipas. Noong tinulungan niya akong makuha ang lupang iyon, kahit na napakalamig ng panahon, tumalon siya sa napakalamig na tubig para lang makuha ang singsing ko. At saka, para mapasaya lang ako, doon sa bundok na may taas na 5,000 metro, magdamag siyang nagbantay para lang malaman kung kailan dadaan ang bulalakaw. Ang lalim ng pagmamahalan namin. Ito ba ay para lamang sa kasunduang ito? Kung Wen, Nasaan po siya? Alam niyo po kung nasaan siya, di ba? Nasaan siya? Sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo po sa akin. hindi pumunta si Wanyan sa lugar na inihanda ko para sa kanya. Kahit ako ay hindi rin alam kung saan talaga siya pumunta. Kong Wen, sumuko ka na at simulan mong mamuhay ng maayos kasama si Ansin. Hello? Kuya, bumalik ka agad. May nangyaring masama kay Ate Ansin. Anong nangyari? Nandito ang dating asawa ni Ate Ansin. Kuya, bilis, halika rito. Anong ginagawa ni Mr. He dito sa Pei family? Anong ginagawa ko dito? Ang bagay na yan, dapat ay masalam ni Mr. Pei. 5 taon kaming kasal ni Ansin, pero lagi mo siyang ginugulo. Kung iisipin, dahil sa tulong mo kaya kami. Naghiwalay ni Ansin. Hindi ko akalain. Wala palang modo itong si Mr. Pei. May asawa ka na, pero ang asawa pa ng iba ang pilit mong hinahabol. Wala akong ginagawang ganyan. Wala? Halika rito, tingnan mong mabuti. Ano ito? Sa iyo lang ang mga video na ito. Nagawa mo pa talagang... Kung ayaw ni Mr. Pei na ang video na ito ay maging usap-usapan ng lahat, ibigay mo sa akin si Ansin. Ansin, kasalanan ko ang nangyari noon. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Sinisiguro ko sa'yo na hindi ko na uulitin ang ganoong bagay. Gusto mo bang sumama sa akin pauwi sa bahay? Tungkol naman sa mga papel ng diborsyo, nag-apply na ako para bawiin ang mga iyon. Ako. Anshin, hindi siya papayag sa gusto mo. Tama, Ate Ansin, mas mabuting sumama ka na lang kay Kuya. Brother Kong Wen, nitong mga nakaraang araw, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Ano ang sinabi mo? Mula noong bata pa ako, napakalambot ng aking kalooban at hindi ako marunong humindi. Simula pa noong una, ikaw na ang laging tumutulong sa akin at malaki ang pasasalamat ko sa iyo. Ngayon, sinusubukan ko ng tumanggi. Pero dahil sa takot, lagi akong naiiyak kapag humihindi. Sa iyong paningin, naging iba ang kahulugan nito. Para sa maling pag-unawa na naidulot ko, humihingi ako ng tawad. Brother Kong Wen, ang totoo, kailanman ay hindi kita nagustuhan. Isang mabuting babae si Huanyan. Gusto ko ring humingi ng tawad sa kanya. Simula sa araw na ito, huwag na tayong magkita pang muli. Ansin. Ate Ansin, sandali, Kuya. Huanyan, dito. Bakit? May malaking balita ako sa iyo. Si Pei Group President Pei Kongwen, nawalan ng malay at dinugo sa bahay.
Ganoon ba? Bakit ang kalmado mo? Ano ba dapat ang gawin ko? Kung ako sa iyo, pupuntahan ko siya at sasampalin ng 2 beses, pinabayaan niya ang isang mabuting babaeng tulad mo, tapos nakikipag-ugnayan pa sa asawa ng iba sa labas. Talagang walang hiya. Hay, marahil ganyan talaga. Hindi sapat ang asawa kung may iba, mas masarap ang bawal, at mas lalong nananabik kapag hindi makuha. Tama ka. Ay, narinig ko. Ngayong araw ay may isang tanyag na tao mula sa fine arts ang magtuturo. Hindi ko alam kung sino kaya iyon. Juan yan. Matagal na tayong hindi nagkita. Pagkalipas ng 20 taon mula noong huli tayong magkita sa ampunan, ngayon na lang ulit tayo nagkita sa unang pagkakataon. Oo nga, Kuya Changshen. Hindi ko inakalang dito tayo magtatagpo. Dati mong sinabi na, ang pangarap mo ay ang maging isang sikat na pintor sa buong mundo. At ang Italia ay ang lugar kung saan sinisimulan ang mga pintor. Kaya pumunta ako rito sa Italia. Kuya Changshen, sa loob ng maraming taon, tanging ikaw lang ang nakakaalala ng mga hilig ko. Nga pala, Juan yan. Nabalitaan kong nagpakasal ka na? Kamusta ang pagtrato niya sa iyo? Sa totoo lang, divorced na ako. Ano? Divorce ka na? Isa na akong malayang dalaga ngayon. Kung ganoon, Ano yon? wala lang. Ano na ang plano mo ngayon? Plano kong tapusin muna ang pag-aaral ko. Sa loob ng 5 taong ito, dahil sa pag-ibig, masyadong marami ang napabayaan ko. Pagkatapos makapagtapos, magtatayo ako ng sariling art exhibition. Sige, susuportahan kita. Salamat, Kuya Changshen. Juan yan, congratulations sa graduation. Halika, kukunan kita ng litrato. Juan yan, maligayang pagtatapos. Magpakuha tayo ng litrato. Congratulations sa graduation natin. Kuya, huwag ka nang uminom. Huwag mo akong pakialaman. Sa loob ng maraming taon ng paghahanap mo kay Xu Huanyan, naubos na ang yaman mo. Ang budget ng kumpanya ay simot na dahil sa iyo. Kapag nalaman ito ni Papa, siguradong magagalit siya. Kailangang mahanap ko siya. Bakit siya nakipaghiwalay sa akin? Bakit basta na lang siya umalis pagkatapos ng lahat? Alam kong mahal na mahal niya ako. Kuya? Heis, President Pei, nahanap na po ang kinalalagyan ng asawa niyo. Anong sabi mo? Nakabalik na po ng bansa si Madam. May gagawin siyang art exhibit sa sentro ng lungsod bukas. Xu Huanyan, pagkalipas ng 2 taon, sa wakas ay nagbalik ka na rin. Kung ayaw mo siyang makita, maaari mo namang hindi siputin ang interview mamaya. O sige lang. Simula nang bumalik ako ng bansa, inihanda ko na ang sarili kong makaharap siya. Higit sa lahat, bayad na ang lahat ng utang ko sa pamilya niya, kaya wala na akong dapat ikatakot. Halika na. Huanyan. Ikaw nga talaga, nakabalik ka na. Bitiwan mo siya. Sino ka ba? Ako ang boyfriend niya. Boyfriend? Xu Huanyan, kaya pala nawala ka ng maraming taon? Ay dahil sumasama ka na sa lalaking ito? Pei Kongwen, ayusin mo yang pananalita mo. Kaming dalawa ni Kuya Changshen ay nasa isang normal na relasyon bilang magkasintahan. Kuya Changshen, napakalapit na tawagan niyo ah. Umalis ka ng walang paalam, at pagkatapos ay may iba ka na palang lalaking kinalolokohan. Gusto mo bang ayusin ko ang pananalita ko? Ikaw, Huanyan, hayaan mong ako ang makipag-usap sa kanya. Nagawa mo akong saktan? May mukha ka pa bang ihaharap kay Huanyan? Matagal na kayong divorced. Hindi ako pumayag na hiwalayan siya. Nilinlang niya ako para pirmahan ang divorce papers. Pei Kongwen,
Natatandaan mo pa ba kung ilang beses ko nang binanggit ang pakikipaghiwalay sa iyo? Ako? 2 beses. 1 beses nung nasa kama tayo, at isa pa nung pinapipirmahan ko ang papeles. Pero ano ang sagot mo sa akin? Nung una, pinalahimik mo lang ako. Nung pangalawa, hindi mo man lang tinignan ang papeles at agad ka nang pumirma. Juan yan, hayaan mong magpaliwanag ako. Hindi ko lang talaga inaakala noon. Anong hindi mo inaakala? Nalalayasan kita at hihiwalayan? Hindi mo inaakala na ang taong laging nakasunod sa iyo noon, na parang aso at kulisap sa dikit, ay magagawa kang iwan balang araw? Hindi. Ako. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Pei Kongwen, ano ba talagang gusto mong mangyari? Simula nung nakipaghiwalay ako sa iyo, di ba dapat ikaw pa ang maging pinakamasaya sa ating dalawa? Dati-rati, di ba diring-diri ka sa akin? Bakit hindi na lang natin tanggapin ang nangyari ng maayos? Hindi. Hinding-hindi. Hinding-hindi kita kinasusuklaman. Hindi. Wala akong ganoong nararamdaman. Hindi kita kinasusuklaman. Wanyan, pagkatapos nating maghiwalay, hindi ako naging masaya dahil napagtanto ko, sa loob ng mahabang panahon, hindi ko pala kayang mawala ang pag-aalaga mo. Para maging mas malinaw, nang umalis ka, doon ko lang nalaman na ikaw ang lagi kong mahal. Anshin, siya ay isa lamang panghihinayang noong kabataan ko. Ngayong wala na siya, bakit hindi tayo bumalik sa dati? Wanyan, miss na miss kita, bumalik ka na po. Pei Kongwen, gumising ka sa katotohanan, nakasanayan mo lang ako, para lang akong katulong para sa iyo. Ngunit ang ibang katulong ay hindi katulad ko, na itataya ang buhay para sa iyo. Sa tingin mo ba talaga ay mahal mo ako? Pati ba naman ikaw ay naniniwala sa sinasabi mo? Ibig sabihin, sa loob ng 5 taon, ang lahat ng kabutihan mo sa akin ay dahil lang sa pagtanaw ng utang na loob? Oo. Mula nang pilitin ako ng mama mo na lumagda sa kasunduan ng pagbabayad puri, ang ugnayan natin ay tungkol lang sa utang na loob. At lagi ko itong ipinapaalala sa sarili ko. Kaya pagkatapos kong lumagda, agad akong naghanda ng isang kasunduan sa diborsyo. Sa tuwing nararamdaman kong nahuhulog na ako sa iyo, inilalabas ko ang kasunduang iyon para paalalahanan ang sarili ko na may malaking pagitan sa ating dalawa. Hindi ako naniniwala. Paano ang lahat ng ginawa mo para sa akin? Ang mga regalo mo sa akin? Hindi ba pagpapakita iyon ng pagmamahal mo? Ang mga regalong iyon ba? Naibenta ko na ang mga iyon sa nagkakalkal ng basura. Pei Kongwen, makinig ka ng mabuti. Noon man. Ngayon, o sa hinaharap, hindi kita minahal at hindi kita mamahalin. Utang na loob lang ang namamagitan sa atin at hindi pag-ibig. Hindi. Hindi ako naniniwala. Sandali, hintayin mo ako. Wanyan, tingnan mo. Ito ang paborito mong bulaklak. Espesyal na, dinala ko ito para sa iyo. Umuwi na tayo at magbalikan na tayo, sige na? Nakalimutan kong sabihin sa iyo na kailanman ay hindi ko nagustuhan ang mga pulang rosas. Paborito iyan ni Ansin. Ang gusto ko ay mga kulay rosas na rosas. Ano ang sinabi mo? Pei Kongwen, ang pagmamahal mo sa akin ay parang mga rosas na iyan. Mura na, hindi pa bagay sa pagkakataon. Sino ang may gusto sa bulaklak mo? Umalis ka na! Kuya Changshen, tara na. Ngayon ko lang nakitang magmukhang ganito. Kawawa si Pei Kongwen. Ang huling pagpaparamdam ng pagmamahal ay mas wala pang halaga sa damo. Wala ka na ba talagang pakialam sa kanya? Dati baka maawa pa ako, pero ngayon, natatawa na lang ako. Hello po, Auntie. Wanyan, kailangan nating mag-usap? Pupunta po ako bukas sa Pei Family para puntahan kayo. Wag na. May handaan bukas sa pamilyang Fu at magkasama kaming pupunta ni Kong Wen. Doon mo na lang kami puntahan sa pamilyang Fu. Pinapapunta kanya sa pamilyang Fu para makita siya. Mukhang alam na niya ang tungkol sa ating dalawa. Wanyan, kung ayaw mo siyang makita, maaari kong bawiin ang imbitasyon ko sa kanilang Pei Family. Huwag na, Kuya Changshen. Dahil ang pamilya sa Pei Family naman ang sumuporta sa akin hanggang makapagtapos ng kolehiyo, sa kahit anong aspeto, nararapat lang napuntahan ko siya. Sige, sasamahan kita. Auntie, ipinatawag niyo po ako ngayong araw. Ano po ang kailangan nila? Wanyan, ang totoo ay gusto kong bigyan mo si Kong Wen ng pagkakataon. Pagkakataon? Oo,
Simula nang umalis ka 2 taon na ang nakalipas, hindi tumitigil si Kong Wen sa paghahanap sa iyo. Iniwan na naman siya ni Ansin. Dahil mahal niyo naman ang isa't isa? Bakit hindi ka na lang bumalik sa piling niya? Auntie, ang perang ito ay doble ng halagang itinulong sa akin ni Pei family. Kung wala ang usapin ng pagtanaw ng utang na loob na iyon, pagkalipas lang ng 2 pang taon ay mababayaran ko na ng buo, lakip ang interes, ang lahat ng tulong sa akin ni Pei family. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang pinsala kay Pei Kongwen ay malinaw na dulot nilang dalawa ni Anshin, sarili nila itong kasalanan, pero pinilit niyo ang isang inosenteng tulad ko na siya ang sumalba sa kanya. Nawala ang pag-aaral ko, nawala ang kinabukasan ko, at pati ang laya ko ay nawala. Sa ngalan ng tinatawag niyong pagtanaw ng utang na loob, 5 taon ng buhay ko ang nasayang. Auntie, gaano po kakapal ang mukha niyo para hilingin pa sa akin na makipagbalikan kay Pei Kongwen? Shu Huan yan? Sinisisi mo ba ako ngayon? Hindi kita sinisisi. Gusto ko lang pong maging malinaw na dahil kay Pei Kongwen, 5 taon ng kabataan ko ang nawaldas. Ano po ang karapatan niyong hilingin na sayangin ko pati ang buong buhay ko? Pero malinaw na mahal mo siya. Minahal ko nga siya. Pero ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya ay tuluyan nang naglaho dahil sa relasyon nila ni Ansin. Pumarito ako ngayon upang bayaran ang kahuli-hulihang utang na loob ko sa inyo. Sa pagitan namin ni Pei Kongwen, tapos na ang lahat at hindi na muling magsasama. Ikaw? Shu Huan yan, ikaw na masamang babae, naglakas loob ka pang bumalik. Alam mo ba, dahil sa iyo, kaya nagkaganito ang kalagayan ng kuya ko. Huan Yan. Huan Yan. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Kuya, bakit mo siya iniligtas? Sino ang may sabing itulak mo siya? Kuya, sinaktan mo ako? Hindi ba binalaan na kita? Huwag na huwag mong lalapitan si Shu Huan Yan. Kung hindi, pagbabayarin talaga kita. Kuya, talagang pinagalitan mo ako dahil kay Shu Huan yan. Ano bang espesyal sa kanya? Maliit na nga siya, wala pa siyang class, at wala ring kagandahan ang katawan. Isa lang siyang ulila. Kahit na ulila ako. Ano ngayon? Mas mabuti pa rin ako kaysa sa iyo na walang modo. Pei Yao, sino ba ang nang maliit sa akin noon, nanukso sa akin, at nakipagtulungan kay Anshin para palayasin ako? Hindi mo man lang pinag-isipan ng mabuti, tapos sa akin mo isisisi ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Ang sabi ko, importante ang pagkakaroon ng utak, sayang nga lang at wala ka noon. Ikaw? Tama na. Hindi pa ba sapat ang parusa mo sa loob ng kwarto? Dalhin siya sa ospital. Opo, Sir Pei. Kuya, ayaw kong pumunta. Kuya! Tungkol sa nangyari ngayong araw, humihingi ako ng paumanhin. Parang kay Mr. Pei, mali yata ang pinaghingian mo ng paumanhin? Piging ito ni Pamilyang Fu. Pei Kongwen, talagang wala ring modo ang inyong Pei family. Hindi nyo man lang inalamang totoo, bigla nyo na lang tinulak si Huan Yan. Akala nyo ba kaming mga pamilyang Fu ay ganoon na lang kadaling apihin? Pasensya na. Hindi na ito mauulit muli. Para sa kaguluhang ito, ang assistant ko ang makikipag-ugnayan sa inyo tungkol sa mga babayarang danyos. At simula sa araw na ito, lahat ng transaksyon sa pagitan ng pamilyang Fu at Pei family sa kahit anong negosyo ay tuluyan ng kakansilahin. Ginoong Fu, hindi mo pwedeng gawin ito. Ang aming Pei family ay umaasa sa pakikipagtulungan sa pamilyang Fu. Kapag kinansala mo iyan, ano na ang mangyayari sa Pei family? Problema na ninyo iyon at wala na akong pakialam doon. Pei Kongwen, sa susunod na subukan mo pang apihin si Huan Yan, huwag kang magrereklamo kung maging malupit ako sa iyo. Ikaw? Kongwen, anong gagawin natin ngayon? Nawala ang pakikipagtulungan natin sa pamilyang Fu, tiyak na hindi ka mapapatawad ng iyong tatay. Kasalanan ito ni Huan Yan? Bakit pa ba siya bumalik? Dahil din naman iyon sa pagpilit mong hanapin siya. Pero, ginagawa ko lang naman ang makabubuti para sa iyo. Kung talagang iniisip mo ang kapakanan ko, huwag mo na siyang guguluhin. Ang lala ng mga sugat na ito, kung alam ko lang na ganito, dapat ay hindi ko siya pinakawalan ng ganoon lang. Sapat na yon, tinulungan mo na akong makaganti. Hindi pa sapat yon. Sobra ang pagpapalayo ng Pei family kay Pei Yao. At kung magpapatuloy siya ng ganyan, siguradong mapapahamak siya balang araw. Huwag kang mag-alala. Sa pagdiriwang kanina, mismong ikaw ang nagkansela ng partnership sa Pei family. Tiyak na uuwi si Uncle Pei mula sa ibang bansa para parusahan siya. Pagdating ng panahong iyon, hindi mo na kailangang kumilos dahil pagbabayaran niya ang sarili niyang mga pagkakamali. Huan Yan, Anong ginagawa mo rito?
Nandito ako para bigyan ka ng gamot. Siya nga pala, tungkol sa ginawa ng kapatid ko kanina, patawad. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Lumayo ka sa akin, hindi ko kailangan ng peking malasakit mo. Juan Yan, wala na ba talaga kahit katiting na pagkakataon para sa atin? Anong kailangan kong gawin? Para bumalik ka lang sa akin? Pei Kongwen. Alam mo ba kung bakit ako pumunta rito ngayon? Hindi ba dahil sa akin? Gusto ng nanay mo na gaya ng nangyari 7 taon na ang nakararaan. Ay isuko ko ang aking kinabukasan at karera para manatili sa tabi mo at muling sayangin ang aking panahon. Pasensya na Juan Yan, hindi ko alam ang tungkol doon. Hindi ko kailangan ng iyong paumanhin. Para sa akin, wala nang halaga ang mga salita mo. Nalinaw ko na sa iyo ang lahat, kaya huwag mo na akong guguluhin pa. Tapos na ang lahat sa atin. O siya nga pala, pagsabihan mo ang kapatid mo. Kapag gumawa pa siya ng gulo, sa tingin ko ay kahit ikaw ay hindi na siya maililigtas pa. Si Juan Yan. Juan Yan. Napakalamig na talaga ng puso mo. Hindi ako naniniwala na kaya mo na talaga akong iwan. Batang Master, sa wakas at nakabalik ka na po. Binibini ay papaparusahan na po ng husto ng matandang amo. Sa loob ng maraming taon, pinalaki kitang pasaway. Ano ba ang Xu Huan Yan? Ano ba ang katayuan ni Pamilyang Fu? At nagawa mo pa siyang banggain? Dahil hindi mo alam ang rerespeto, mananatili ka sa Australia at huwag ka nang babalik habang buhay. Pa, Pa, huwag po kayong padalos-dalos, bata pa po siya. Anong bata? Mahigit 20 taong gulang na siya, pero hindi pa rin siya nag-iisip bago gumawa ng anuman. At ikaw din. Puro pag-ibig na lang ang laman ng utak mo. Ano pa ba ang alam mong gawin? Pei Cheng? At pati ikaw, masyado mo silang kinukonsinti kaya sila nagkakaganyan. Kung sila ay hindi marunong mag-isip, hindi ka rin ba marunong umintindi? Sumasabay ka pa sa mga kalokohan nila. Ang anak mong lalaki, para lang sa paghahabol sa isang babae, ay gagawin ng lahat kahit mapahamak pa siya. Hayaan mo siyang mawala. Kami sa pamilyang Pei family ay may iba pang anak. Hindi dapat sinisira ang 5 taon na kinabukasan at kabataan ng isang babae. At itong anak mong babae, napakalaki na niya. Bakit puro kasamaan ang natututunan niya? Bakit puro maling gawain ang inaatupag mo? Hindi mo na nga iginalang ang hipag mo. Sinubukan mo pang saktan ang iyong nakatatanda. Sa loob ng maraming taon, ano ba ang itinuro mo sa kanila? Payaw. Mananatili ka sa Australia. Ang passport mo at ang iba pang mga gamit ay ipapatago ko sa iba para sa iyo. Hanggat wala akong utos, ay hindi ka maaaring bumalik sa bansa. kuya, ayaw kong mangibang bansa. Ayaw kong pumunta sa Australia. Tulungan mo naman akong makiusap kay Papa. Hindi ko naman alam na si Xu Huan Yan ay may Fu group sa likod niya. Kung alam ko lang, hindi ko siya kakalabanin. Anong silbi ng pagsasabi mo niyan sa akin ngayon? Sinabihan na kita noon na huwag siyang galawin pero hindi ka nakinig. Ginagawa ko lang naman yun para maipagtanggol ka. Sige na, huwag ka nang umiyak. Mamaya ay tutulungan kitang makiusap. Dahil sa akin, siguradong hindi ka na niya pahihirapan. Salamat kuya. Alam ko namang ikaw ang pinakamabait sa akin. Pa, Walang silbi to. Kahit sino pa ang makiusap, hindi pwede. At para sa iyo, dahil lang sa paghabol mo sa isang babae, tingnan mo ang financial report ng kumpanya. Maayos ba yan sa tingin mo? Simula sa araw na ito, ang posisyon mo bilang presidente ay kukunin muna ng pinsan mo. Magsimula ka sa pinakamababang posisyon. Kapag may napatunayan ka na, saka mo ako kausapin tungkol sa pagiging presidente. Pa, sinasabi niyo po ba natatanggalin niyo ako sa pwesto? Simula ngayong araw, ang mga bank card ninyo ay ibablock. Uutusan ko ang assistant ko na bigyan kayo buwan-buwan ng $10,000 para sa gastusin. Babawiin ko rin ang mga shares nyo. Kapag napatunayan nyo na marunong na kayong magpakatao, saka na tayo mag-usap. Pa? Hindi po pwede. Ang kuya ko lang ang tanging tagapagmana ng Pei Group. Hindi niyo po ito pwedeng gawin sa kaniya. Kung tagapagmana lang ang pag-uusapan, pwede pa akong magkaanak ulit. Pero, ang mga sumisira sa pundasyon ng Pei family, kahit isa lang, ay hindi ko hahayaan. Halika.
Tinanggalan sa pwesto ni Pei Group si Pei Kongwen. Dinala na rin si Pei Yao sa Australia. Mula ngayon, mas magiging payapa na ang buhay mo. Oo nga. Sa wakas ay maaari na silang tuluyang mawala sa buhay ko. Nga pala, Juan yan. May gagawin ka ba bukas? Gusto kitang isama para makilala ang aking mga magulang. Sige po. Mabuti naman, Juan yan. Ibig sabihin ba ay pumapayag ka ng makasama ako? Salamat, Juan yan. Ipinapangako kong aalagaan kita ng mabuti. Juan yan. Juan yan? Juan yan? Maaari ba tayong mag-usap sandali? Pasensya na, wala akong oras. Kahit 2 pangungusap lang. Pangako. Sige na nga. Ano ba ang gusto mong sabihin? Gusto ko lang malaman kung wala lang itong pagtanaw ng utang na loob at wala si Ansin, mamahalin mo ba ako? Pei Kongwen, mula nung sandaling hindi mo makalimutan si Ansin, nakatadhana na talagang wala tayong kahahantungan. Kahit wala pa ang lahat ng ito, hindi pa rin posibleng magkasama tayo. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Bilang isang asawa, wala kang alam tungkol sa akin, hindi mo alam ang mga bawal kong kainin, hindi mo alam ang phone number ko, at kahit isang regalo man lang ay hindi mo man lang ako nabilhan. Hindi mo naman talaga ako binigyan ng importansya, iniisip mong wala lang ako. Pero dahil sa ilang taong pagpapakabuti ko sa'yo, at sa biglaang pag-alis ko, ay naninibago ka lang, pero hindi yan pagmamahal. Kung ganoon, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang tunay na pagmamahal? Ang tunay na pagmamahal ay ang pananatiling tapat, ang pagbibigay ng tapat na puso para sa puso, ang malinaw na pag-alaala sa bawat bagay tungkol sa akin. At nung desidido ka nang makasama ako hanggang sa pagtanda, ay dapat inalis mo na ang lahat ng mga hadlang at nanatili ka sa panig ko. Naniwala ka sa akin, pinagtanggol mo ako, at pinakinggan ang paliwanag ko. Tuwing may hindi tayo pagkakaunawaan, dapat ay nagsasalita ka. Sa tuwing may kinakaharap akong problema, pipiliin mo ako ng walang pag-aalinlangan. Sa mga bagay na ito, alin man lang ba doon ang nagawa mo? Pei Kongwen, bata pa lang ay pinalaki ka na sa karangyaan bilang paboritong anak. Kung hindi dahil sa pagtanaw ng utang na loob na ito, hindi sana tayo nagtagpo. At magkakaroon din sana ako ng sarili kong buhay. Mag-ingat ka. Sabi ng doktor, posibleng maging lumpo siya habang buhay. Alam ko. Juan yan, nagsisisi ka ba? Kung pumayag ka lang na makasama siya noon, baka hindi siya naaksidente sa kotse. Kuya Changshen, walang gamot sa pagsisisi sa buhay. Hindi ako nagsisi noong iwan ko siya, 2 taon na ang nakakaraan, at hindi pa rin ako nagsisisi ngayon. At saka ang taong nagmaneho ng kotseng bumangga sa akin ay si Pei Yao. Hindi ba'y pinatapon na siya sa Australia? Bakit siya nakabalik? Si Pei Kongwen, ang sumundo sa kanya pabalik galing ibang bansa. Masyadong malambot ang puso ni Pei Kongwen. Ganyan siya noon kay Ansin, at ganyan din siya ngayon kay Pei Yao. Pero noon, napakalamig ng pakikitungo niya sa iyo. Dahil ang mga bagay na madaling makuha, ay laging nagmumukhang mura. Tadhana nga naman, mapaglaro. Nabalitaan ko na si Ansin ay parang pinalayas na rin ni He Yuanzhou. Bakit? Nangaliwas si He Yuanzhou at nahuli siya ni Anshin. Kahit malaki na ang tiyan niya, ay direkta siyang nahulog sa hagdan. Nawala ang bata. At para tumahimik ang gulo, ay ginamit ni the He family para paalisin siya nang wala kahit isang sentimo. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ni Pei Kongwen kapag nalaman niya ito. Siguradong masasaktan siya ng husto. Sir, kumain po muna kayo. Narito ang pinakabagong balita. Ang tagapagmana ng Fu Group ay ikakasal na ngayong araw sa kaniyang kababata at minamahal. Sir, ito po ang nakuha ko noong nililinis ang kwarto ni Madam. Ngayong araw, magpustahan tayo. Kung sinong date ang makakatalon mula rito at makakakuha sa singsing na iyon,
mapapasa kaniya ang lupain sa hilagang bahagi ng lungsod. Kong Wen, gusto mo ba ang lupaing iyon? Ang lupa sa Hilaga, sino ba ang hindi may gusto noon? Sige, naiintindihan ko. 3, 2, 1. Hala, Pei Kong Wen, nakuha ko na ang singsing. hindi ka naman marunong lumangoy. Bakit ka tumalon? Nababaliw ka na. Sinabi ko na sa iyo. Kung anong gusto mo, gagawin ko ang lahat para makuha mo iyon. Wanyan, magpakasal na tayo. Susubukan kong mahalin ka. Sige, Xu Huanyan? Patawad. Mataas na binibini? May nagpunta rito para bigyan ka ng regalo. bibigyan ako ng regalo? Madam, pinapunta po ako ni Sir para bigyan kayo ng regalo. Sana ay magsama kayo ng matagal ng bago ninyong asawa at maging maligaya ang inyong pagsasama. Madam, ito ang huling ipinabibigay ni Sir sa inyo. Sabi niya sa buhay na ito, ikaw ang taong pinagkakautangan niya ng loob. Kung may susunod mang buhay, handa niyang ibigay ang lahat para bumawi sa inyo. Wanyan, pakasalan mo ako. Susubukan kitang mahalin. Ipagbili nyo na lang ang mga iyan at idonate sa bahay ampunan. Ang mga gamit na ito ay hindi ko na kailangan. Hindi nagtagal matapos makulong si Pei Yao. Wala na siya. Alam ko. Hindi ako taong walang katuwiran. May sama ako ng loob kay Pei Kong Wen, pero nagpapasalamat din ako kay Pei family sa pagpapaaral sa akin hanggang makapagtapos ng kolehiyo. Kung wala sila, wala ang taong kaharap nyo ngayon. Wanyan, pwede mo ba akong samahan kahit sandali? Wanyan, wala na akong pamilya. Sana ay mabalik pa ang lahat sa dati na nagawa kitang mahalin ng tama at protektahan ka nang hindi sana umabot sa ganito ang ating kalagayan ngayon. Pei Kong Wen, sa buhay, walang gamot sa pagsisisi. Dapat na tayong tumingin sa hinaharap at maghiwalay na tayo ng maayos. Sa susunod, wag na tayong magkita pang muli. Sige. Paalam, Xu Huanyan. Naway maging masaya ka habang buhay.